Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagpapatuloy sa pagtalakay natin sa Nawaqidul Islam, tiyatalakay pa rin natin yung Mudaharatul Musyrikin alal Muslimin. Pagtulong sa mga musyrik laban sa mga Muslim. So tiyatalakay na nga natin yung mga iba't ibang mga dahilan kung bakit itinuturing ng mga scholar na ito ay kufur o ridda, pagtalikod sa Islam. Yung una natin tiyatalakay hanggang doon pa rin, hanggang ngayon actually, naroon pa rin tayo sa usapin na ito. Yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Sino man sa inyo ang magiging matapat sa kanila o makikipagkampihan sa kanila, siyempre sa konteksto nito, laban sa mga Muslim, siya nga ay kabilang sa kanila. Itong hukom ni Allah sa bagay nito. Si Allah mismo ang naghukom dito. Yung pangalawa, i-enumerate lang natin. Wala pa tayo sa pangalawa actually, nasa number 1 pa lang tayo. Kasi pinaliwanag ng mga scholar ng masusi kung anong ibig sabihin dito ni Allah. At napag-alaman nga natin na ang bagay na ito ay may kinalaman din sa hijrah. So pwedeng baligtad yung gagawin ng tao sa hijrah. Kung ang hijrah, pupunta ka sa mga Muslim, so merong mga tao, umaalis sa lugar ng mga Muslim para tumira sa lugar ng hindi Muslim. Parang kambal. Pero walang problema doon sa ginawa nila, inshallah. Kasi may tatlong uri, di ba? Yung umalis sa mga Muslim para pumunta sa mga kuffar, para kumampi sa mga kuffar laban sa mga Muslim. Pangalawa, ano yung pangalawa? Sulat na kayo ng sulat, walang sistema. Dapat ma-practice kayo mag-outline. Ganun mag-take ng notes. Mag-outline. Lagi naman ako may nababanggit na mga number, yun ang babantayan nyo. Sa lahat ng skill, yan ang isa sa pinakamahalaga. Yung kakayanan ng tao na mag-outline. Kasi sa ganung paraan, ma-organize niya yung mga napag-aralan niya, di mas makakabisado niya. Pangalawa, umalis sa lugar ng mga Muslim, patungo sa lugar ng kuffar kasi inaapi siya sa lugar ng mga Muslim. Di ba? Inaapi siya sa lugar ng mga Muslim. At walang tutulong sa kanya na Muslim. Parang dito ulit, yung mga nagalisan dito, inaapi. Inaapi raw sila, kaya umalis sila rito. Hindi sila makaporma yung ganoon, walang problema. Walang problema. Tapos yung pangatlo, yung umalis sa lugar ng mga Muslim pero pumunta siya sa lugar ng kuffar pero hindi naman siya nakikipagtulungan din. Pero walang problema sa kanya kung pipinsalain ng kuffar yung mga Muslim. Yun ay kasalanan. Pero hindi siya kufur o ridda katulad ng nauna. So yung una, pag-alis sa lugar ng mga Muslim patungo sa lugar ng kuffar para digmain ng mga Muslim, kufur at ridda. Yung pangalawa, pag-alis sa lugar ng mga Muslim, patungo sa lugar ng kuffar dahil inaapi siya ng mga Muslim at walang Muslim na tutulong sa kanya. At pagdating niya doon sa lugar ng kuffar, basta titira lang siya doon. Wala siyang planong makipagtulungan sa kanila. Walang problema doon. Pangatlo, yung umalis sa lugar ng mga Muslim patungo sa lugar ng kuffar, na hindi naman siya nakikipagtulungan sa kanila. Pero walang problema sa kanya. Hindi rin naman niya sila pinipigilan na pinsalain ng mga Muslim. Yun ay kasalanan. Yun ay kasalanan. So yun ay tatlong hukom sa iba't ibang mga kalagayan. Yung pangalawa, anna mudaharatul kuffar al muslimina muwalatun tatadammanu bagdan lidinillahi ta'ala. Kufur, ito kasi ang anumang katapatan ng Muslim sa kuffar ay nangangahulugan ng pagkamuhi ng Muslim sa relihiyon ni Allah. Kasi hindi mo pwedeng pareho itong mamahalin. Hindi pwede. Hindi
pwedeng maghalo ang tubig at langis, hindi pwedeng maghalo ang tubig at apoy, ganoon ng iman at kufur, hindi pwede. Pangatlo, yung sinabi ni Allah, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Faman yaf'al dhalika falaysa minallahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqat. So hindi marapat para sa mga mananampalataya na kunin ang kuffar bilang mga kakampi laban sa mga Muslim. O sa halip na mga Muslim ang kukunin nilang kakampi, mas gusto nilang kakampi ang kuffar. At sino mang gagawa nito ay wala silang anumang kinalaman kay Allah. Ibig sabihin, tatakwil sila ni Allah. Kufur. Yun din ang kahulugan nito. Liban na lamang na kayo ay natatakot, may kinatatakutan sa kanila. Liban na lang na ito ay, kumbaga, may malalim na dahilan. Pero syempre, ang dulo na bahagi ng aya na ito ay hindi nagbibigay ng pahintulot. Bagkus ay nagpapabatid lang na maaring magpapaumanhin si Allah. Maaring magpapaumanhin si Allah na kakampi mo yung kuffar sa halip ng mga Muslim. Kasi may pagkakataon na maaring kuffar lang makakatulong sa iyo. Pero hindi ito ibig sabihin yung dulong bahagi ng aya na gagawin mo na ito palagi o walang problema ang lahat ng uri ng pakikipag kampihan sa buwatan sa kuffar. Actually, sa totoo niyan, kung ikaw Muslim, tas hindi ka allergic sa kuffar, may problema ka eh. Muslim ka, tas hindi ka allergic sa kaklase mong kuffar, hindi ka naiinis sa paraan niya magsalita, paraan niya maglakad, paraan niya na gumawa ng mga bagay-bagay, may problema ka sa totoo lang. Kasi mga kuffar, wala namang kilos sila na ginawa na naayon sa gabay. Ngayon kapag hindi mo nararamdaman yun, sinasabi ko na sa inyo, may problema kayo. Mas nakakainis pa niya yung tuwang-tuwa ka pa sa klase mong kuffar. Tapos tuwang-tuwa ka kapag yung, halimbawa may kaklase ka dalawa, isang Muslim, isang kuffar. Tuwang-tuwa ka pag yung kuffar, mas mataas yung grade kaysa doon sa klase mong Muslim. Kagaguhan na yun. Dapat ang Muslim ay mas minamahal niya ang kapwa niya Muslim kahit kamuhi-muhi pa yung Muslim na yun, sa totoo lang. Kahit nga doon sa usapin ng yun nga, pag natalakay na natin noong nakaraan, di ba? Yung paghingi ng tulong sa kuffar na hindi nga dapat. Kahit sa jihad, hindi dapat. Doon sa mga jihad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba minsan sa Uhud may kasama silang mga Hudyo? Actually, mga Hudyo na yun, hindi sila kasama talaga ng mga Muslim na nandun sila sa same na linya ng mga Muslim. Sina al-Mukhayriq, nakahiwalay sila. May sarili silang grupo, kumbaga. At may sariling grupo ang mga Muslim. Pero magkasama yung Muslim at kuffar sa isang hanay, hindi rin yun pinahintulutan. Hindi yun pinahintulutan. Kumbaga sina al-Mukhayriq noon, may sarili silang lakad sa Uhud. May sarili silang lakad. At yung pang-apat nga, annal muhudahara a'da'illahi ta'ala kufrun wa nifaq. Ang pagtulong sa mga kaaway ni Allah ay kufur at nifaq. Kufur at nifaq. At matatalakay pa natin itong natitirang mga tatlo inshallah. Kasi hanggang ngayon nandito pa rin tayo sa number 1. Balikan natin, number 1, ito ay hukom ni Allah. Ng pakikipagtulungan sa kuffar laban sa mga Muslim, ang mismong hukom ni Allah, ayon doon sa aya kanina, Suratul Ma'idah verse 51. Pangalawa, ang pagtulong sa kuffar laban sa mga Muslim ay mangangahulugan ng pagmamahal sa kanila at pagkamuhi sa relihiyon ni Allah. Pangatlo, itinatakwil ni Allah yung mga tao na nakikipagtulungan sa kuffar sa halip na sa mga Muslim. Kung merong Muslim na pwede ka makipagtulungan sa kanila, unahin mong makipagtulungan sa kanila bago ka pa makipagtulungan sa kuffar. Kasi may mga pagkakataon talaga na kuffar makakatulong sa iyo eh. Bawa dito, di ba?
medical mission. Wala namang Muslim na na makakatulong sa atin nung panahon na yun. Dumating dito mga dentista, hindi naman Muslim. Walang problema doon. Walang problema doon, inshallah. At saka hindi naman yun laban sa mga Muslim. Serbisyo pa nga yun sa mga Muslim, inshallah. At yung pang-apat, ang pagtulong sa kuffar laban sa mga Muslim ay kufur at kawalang pananampalataya. Ngayon sa pagpapatuloy, inshallah, matagal-tagal pa itong pagtalakay natin dito. Baka buti pa tayo lang buwan. Kasi nasa kalahati pa lang tayo nung pagtalakay doon sa Durar Sanniya tungkol sa usapin na ito. Kasi masalimuot ito Kaya tayo nagbababad dito. Kasi dito nagkakamali ang marami sa mga Muslim na kumbaga masyadong malambot, walang paninindigan sa relihiyon. Lalong-lalo na yung mga may posisyon sa gobyerno. Tapos kahapon, lumitaw na o lumabas na yung resulta ng bar exam. Ang daming mga Muslim tuwang-tuwa na abogado na sila at magpapatupad ng batas ng kuffar. Delikado yun. Delikado yun na kalagay. Hindi natin sila hinahatulan, pero delikado yun. Ngayon sinabi ni Sheikh Al-Qasimi, yung kabilang sa tafsir ng aya na binanggit natin kanina doon sa Suratul Ma'idah, verse 51, na siyang pangunahin na dalil dito. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Yung sinabi na ito ni Allah, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, tunay na siya ay kabilang sa kanila, ay min jumlatihim. Sino mang Muslim ang makikipagkampihan sa kuffar, lalong-lalo na laban sa mga Muslim, siya ay kabilang na nga sa kanilang grupo. Hukmuhum. Ang hatol sa kanya ay katulad ng hatol sa kanila. Ibig sabihin, kung anong pinagbabawal sa Muslim na pakikitungo sa kuffar, bawal na sa kanya. Bawal na sa kanya. Maaaring mas mahigpit pa nga sa kanya. Kasi Muslim, kahit papano, lalaking Muslim pwede mag-asawa ng babaeng Christian o babaeng Hudyo. Pero yung babaeng murtad, hindi pwede. Kaya kung yung lalaki may asawa siya na babae na Muslim na hindi nagsasala, hindi siya pwedeng mananatiling kasal sa babaeng yun. Kaya nga yung mga lalaki na pinipilit nila yung mga asawa nila na mag-Muslim, yung lalaki pipilitin yung asawang babae na mag-Muslim, hindi pwede. Kasi paano yung mag-Muslim yun tapos hindi magsasala at hatulan ka ng qadi na batil ang inyong sala dahil yung asawa mo, batil ang inyong kasal kasi yung asawa mo hindi nagsasala, o di walang saysay tuloy ang pagiging mag-asawa nyo. Kung nanatiling Christian yung babae, okay sana. Ipinilit mo, tapos hindi nagsasala, edi mas lumala. Nakala mo gumagawa ka ng mabuti, pero dahil sa iyong kamangmangan, gumagawa ka pala ng mas masama. Kaya nga, umpisa pa lang, nililinaw ko na sa kambal, ano yung kalagayan ng magulang nila. So dapat malinaw ito. Walang sapilitan sa relihiyon. Hindi pwedeng, kumbaga, pipilitin ng sino man na mag-Muslim at gayon din, yung tao, kumbaga, yung Muslim na mag-aasawa ng babaeng Christian, pwede man siyang makaramdam ng pagmamahal sa babaeng Christian. Walang problema. Walang problema. Hindi yung taliwas din dito sa tinatalakay natin. Okay? Yung babaeng Christian na minamahal ng lalaking Muslim dahil siya ay asawa ng lalaking Muslim, walang problema doon. Hindi niya kailangan pilitin yung babae na mag-Muslim o ano paman. So ngayon, hatol sa kuffar, yun din ang hatol sa kanya. So muli, maaaring ano pa nga, di ba? Baka mas maluwag pa nga sa kuffar kasi ang Kristiyano at Hudyo, pag nagkatay ng hayop, pwede natin kainin. Pero ang murtad, hindi pwede. Kasi murtad, hindi siya Muslim, hindi siya Kristiyano, at hindi rin siya Hudyo. Hindi tayo kakain mula sa kanyang kinatay. Wa in za'ama annahu mukhalifun lahum fid din, fahuwa bidalalatil hali minhum. Na kahit pa
siya ay nag-aangkin na siya ay nasa ibang relihiyon sa relihiyon nila, siya ay kabilang pa rin sa kanila. Dahil sa kanyang kalagayan. Dahil sa kanyang kalagayan na nakikipagkampihan siya sa kuffar laban sa mga Muslim. Maraming magiging dahilan nga na maaring ginagawa ito ng Muslim. Muslim na traidor sa kanyang sariling bansa, sa kanyang sariling estado. Muslim na loyal. Muslim na politiko na loyal sa konstitusyon ng Pilipinas. Sukdulang pumatay siya ng Muslim o mang-api ng Muslim. Yun, malinaw na kufur yun. O ano pa mang iba't ibang mga dahilan. Lidalalatiha ala kamalil muwafaka. Kasi nga, yung kanyang pagiging kafir, kahit ano pang angkin niya na siya ay Muslim, ang kanyang sitwasyon ang hinahatulan, hindi yung kanyang sinasabi. At ganyan din, ang hinahatulan sa kanya ay ang kanyang pagsang-ayon o kaya pakikiisa sa kuffar laban sa mga Muslim. Pero muli, ulitin natin sa bagay na ito. Hindi natin ito pinag-aaralan para maghusga. Pinag-aaralan natin ito para malaman, matutunan sa ating mga sarili at maituro sa iba. Nang sa gayon maiwasan natin, maiwasan nila. Pero hindi para maghuhusga. Hindi tayo katulad ng mga terorista na sila mismo yung tagapagsiyasat, tagapaghatol at berdugo. Hindi tayo ganun. Hindi rin tayo katulad ng mga neo-Salafi na nag-aral lang ng konti porque naglalike sa post ni Dr. Muhammad Atta, feeling niya magkaranggo na sila at pwede na siya maghatol kung kani-kanino. Parehong extreme ito eh. Extreme ng kagaguhan, terorista, extreme ng kagaguhan din neo-Salafi. Parehong baluktot ang pagkaunawa nila sa mga bagay-bagay. Siyempre, yung mga sobrang luwag din. Nandun din sila sa kabilang extreme nito. Mga neo-Salafi, mga peking Salafi yun. Yan ang ugali ng mga ipokrito na nagpapakita ng kaalaman pero ang kinikilos nila taliwas sa kaalaman na inaangkin nila. Bandang huli, malaman mo yung mga tarantadong yan, ano yan eh, mo. Meron yan sa Davao City dati. Ang yabang nun, yung hayop na yun, yung kung makapagsalita, akala mo kung sino, kasi wala raw talagang alim dito sa Pilipinas. Kung ano pinagsasabi niya. Maya-maya nalaman namin may syota pala. Di ba gago o di ba siya ipokrito? Napaka-ipokrito ng mga taong yan. Lahat sila nga eh, kaya palagi ko sinasabi, ang mabubuting bagay lahat-lahat nagsisimula sa ikhlas, pati kaalaman. Pati kaalaman. Kung wala kang ikhlas, mahirapan kang matuto. Kung wala kang ikhlas, mahirapan kang isabuhay ang natutunan mo. Forma na lang ang kaalaman. Kaya huwag kayong tutulad sa mga ganun. At kung ganun kayo dati, magbagong buhay na kayo, inshallah. Kasi sa totoo niyan, marami rin akong pinagdaanan ng mga kalokohan. Kahit Muslim na ako, hindi rin ako naging matawid agad-agad. Sabihin ko sa inyo, para baka sabihin nyo, masyado akong nagsasalita laban sa mga bagay nito. Dinaanan ko rin yan. Pero na-realize ko na, hindi pwede. Hindi pwede. Dawa pogi, dinaanan ko rin yan. Hindi pwedeng maghahalo yung gawain ng kuffar tsaka gawain ng Muslim. At syempre, minsan kasi iniisip ng Muslim, di ba? Mahabagin naman si Allah, kaya pwede niyang ulit-ulitin yung kasalanan. Di ba? Yan, di ba? Isipin ni Rashid. Ikaw naman si Yasin kanina, ikaw naman. Isipin ni Rashid, pwede uli ako hindi magsala ng 3 buwan kasi mahabagin si Allah. Hindi pwede. Kapag nagtauba ka, dapat may paninindigan ka na ayaw mo nang bumalik doon sa kasalanan kasi kinamumuhian mo yung kasalanan eh. Kasi minamahal mo si Allah. Kasi minamahal mo si Allah. Ganun ang Muslim. Ito yung nararamdaman dapat ng Muslim. Hindi yung kung ano-ano lang. Yung kung ano-ano lang, formang maalam, magsasalita, akala mong sinong maalam. Lahat yun ay dapat magsisimula sa puso, inshallah. Kasi itong tinatalakay natin, yung pagtulong sa kuffar laban sa mga Muslim. Kung ang puso mo malinis, may ikhlas, dalisay,
Hindi mo tatangkilikin din ito eh. Halimbawa, hindi mo alam ito. Hindi mo alam na kufur pala o ridda yung pagtulong sa kuffar laban sa Muslim. Kung meron kang konsensya, mapipigilan mo yung sarili mo eh. Iiral sa iyo ang fitra na hindi ka dapat tutulong sa kuffar laban sa mga Muslim. Hindi ka dapat tutulong sa kuffar laban sa mga Muslim. Inna Allah la yahdil qawma adh-dhalimin, yung huling bahagi ng aya na yun. Tunay na si Allah ay hindi naggagabay sa mga makasalanan. Yung dhalim dito, ang tinutukoy alladina dhalamu anfusahum bimawalatil kuffar. Bimawalatil kafar. Ang tinutukoy dito na dhalim, mapang-api. Silang mga nang-api sa kanilang mga sarili sa pamagitan ng pakikipagkampihan sa mga kuffar. Laban sa mga Muslim. At muli iniulat ni Ibn Abi Hatim, sinabi ito ni Ibn Sirin. Si Ibn Sirin, tabi'in. At inulat ito mula kay Abdullah bin Utbah. So dito may kita natin, kahit yung akwal, nilalagyan ng sanad. Wow, sinabi ni ganito, sinabi ni ganito. Actually, bahagi ito ng tinatawag nga na ilmun nafi. Yung kaalaman na kapakipakinabang. Yung khutbah ko kahapon. So yung kaalaman na kapakipakinabang, ito yung pagkakabisado at pagsasabuhay, pag-unawa at pagsasabuhay ng Quran, Sunnah, at kasama na rin yung akwal ng mga salaf. At iba pang mga maalam. At mainam nga na ang tao ay masanay na tuwing nang siya ay mayroong inanarate na sinabi ni Numan, ay babanggitin niya kung kanino niya ito narinig. Babanggitin niya ang sanad. Hindi nga angkinin na niya yung sinabi ng iba. May ganyan namimirata ng sinabi ng iba. Nga nabanggit ko na sa inyo nung nakaraan. Marami yan, madalas ginagawa yun ng mga mahilig magpasikat sa Facebook. Post mo, kokopyahin nila, tas kanila na yun. Wala nang, kumbaga, attribution do sa original na nagsabi. At pinakamasahol talaga na nakita kong plagiarism, yung pamimirata. Aya ng Quran, anong klaseng tao yun? Yung gumagawa ng ganun. Alam mong aya yun ng Quran eh. O kahit sabihin pa natin hindi siya yung gumawa ng poster, nakita mo yun, bakit hindi ka magsalita? Sobra na yun, hindi na yung makatarungan. Kahit sa tao mo gawin, di ba, hindi siya makatarungan. Paano pa kaya kay Allah? Aya ng Quran, tapos sabihin mo, ganun, hindi pwede. Kaya pag aya ng Quran, yung, halimbawa, popost ka aya ng Quran, di lagay mo, saan sa Quran? Popost ka hadith, o ilagay mo, sino nag-ulat? Hindi yung aangkinin mo yung sinabi ng tao, lalong-lalo na sinabi ni Allah at sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito mula kay Abdullah bin Utbah, liyattaqi ahadakum an yakuna yahudiyan aw nasraniyan wa huwa la yash'ur. Na marapat na ang mga Muslim ay mababalaan o kaya matakot, mangamba na siya ay magiging Hudyo o magiging Kristiyano nang hindi niya napapansin. Waliyadu billah. So maaaring magiging Hudyo o magiging Kristiyano ang Muslim nang hindi niya napapansin. Kasi nga ang akala ng mga Muslim, ang kufur at shirk, yung magsusujud ka sa rebulto o magdadasal ka ng Hail Mary. Hindi yun. Marami pang iba na paraan na pwede kang magiging kafir. So dapat mababalaan ng mga tao laban dito. At sinabi, fadadannahu yuridu hadhil ayah. At sinabi ni na Ibn Sirin na akala namin ang tinutukoy ni Abdullah bin Utbah yung aya na yun sa Suratul Ma'idah. Pero meron pang ibang aya na may kinalaman dito. Sa Surah At-Tawbah, verse 23. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمِينَ. Sino man sa inyo makikipagkampihan sa kuffar laban sa mga Muslim, lalo na sila ang mga mapang-api.
Sa dalawang aya, nababanggit ito pareho. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ. Sino man sa inyo ang makikipagkampihan sa kanila. At yun nga muli, sinabi ni Ibn Jarir rahimahullah, buti nabanggit ito rito, yung mga hangganan, kung paano ba masasabi na meron kang muwalat o tawali. Muwalat, kumbaga pakikipagkampihan, tawali, loyalty sa kanila. Ano ang hangganan? وَمَنْ يَتَّخِذُهُمْ مِنْكُمْ bitanatun min dunil mu'minin. So sino man daw sa inyo ang kumuha sa mga kuffar bilang bitana, aya ito sa Quran, pero hindi lang nabanggit dito kung saan. Sino man sa inyo kukuha sa kanila bilang mga bitana, yung bitana, isa ito sa mga salita na kasing kahulugan ng wali. Pero bitana sa kahulugan na kasi maaring yung wilaya, kumbaga katapatan na yung bitana kasi mas malalim, kumbaga mas mas personal na pagkampi. Mas personal kumbaga. Malapit na kaibigan, ganon. Sino man ang gagawa nito sa inyo, kukunin niya yung kuffar na kanyang malapit na kaibigan. Sa halip na yung mga mananampalataya, وَيُؤْثِرِ الْمَقَامُ مَعَهُمْ عَلَى الْهِجْرَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. At mas gugustuhin niya ang manatili doon. Halimbawa niyan, noong panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas gusto niya manatili sa Makkah para kasama yung kuffar sa halip na maghijra kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa daril Islam, patungo sa sugo ni Allah, kasama ang sugo ni Allah at sa lugar ng mga Muslim sa Madina. Faulaika humud zalimun. Sila ang mga mapang-api. So ito yung isa sa paliwanag doon sa aya na nababanggit na ito sa Surah At-Tawbah. Faladina yaf'aluna dhalika minkum humul ladina khalafu amrullah. Sino man sa inyo ang gumawa nito, sila ang mga sumusuway sa utos ni Allah. Fawada'ul walayata fi ghairi mawdi'iha. Inilagay niya ang kanyang katapatan, ang kanyang pakikipagkampihan sa iba pa liban pa sa tamang lugar nito. At ang tamang lugar nito ay sa mga Muslim. Wa asullaha fi amrihi. At sila ay sumusuway sa pamagitan nito sa utos ni Allah. Wakila, at sinasabi rin, inna dhalika nazala nahyan minallahil mu'minina an mawalati akribaihim alladhina lam yuhajiru min ardi syirki ila daril Islam. So ito rin daw ay sa sinasabi ng ibang mufassirin, ito ay ibinaba ni Allah, yung ayat doon sa Surah At-Tawbah, bilang babala sa mga mu'min na hindi naghijra patungo sa lugar ng mga Muslim wala sa lugar ng syirk. Pero syempre nalalaman natin, bagaman ito, yung aya, ilalapat natin ito syempre palagi, case-to-case basis. Kasi di ba yung mga sahaba, kaya mahalagang mapag-aralan yung sira. Kasi sa pamagitan ng sira, ilalapat natin doon yung mga ahkam na natutunan natin. At yung mga akida na natutunan natin. Paano nila ito sinabuhay? Kasi hindi pwedeng i-interpret natin ito ng interpretasyon lang natin. So ito yung ayat, di ba? Faulaika humud zalimun. Yung mga hindi raw naghijra, sila yung mga makasalanan o nangaapi sa kanilang mga sarili. Pero nalalaman natin, may mga Muslim na hindi naghijra talaga. Si Al-Abbas, unang-una. Si Al-Abbas, unang-una. Nag-Muslim si Al-Abbas pagkatapos na ng Badar. Pagkatapos ng Badar. At syempre, nauna pa yung asawa niya na nag-Muslim, si Lubaba. Na yung humampas sa ulo ni Abu Lahab, na kinamatay ni Abu Lahab. Si Lubaba, pinaniniwalaan na nag-Muslim siya kasabay ni Khadija kasi magbarkada silang dalawa. Si Lubaba, yung asawa niya Al-Abbas. Hindi talaga sila naghijra. Nanatili si Al-Abbas sa Makkah. Nagpunta na lang siya ng Madina nung pagkatapos na ng Fathu Makkah. Pero nanatili talaga siya sa Makkah. Pero napag-alaman natin kalaunan na yung pananatili ni Al-Abbas, meron din palang pakinabang.
meron ding silbi, meron ding saysay. Kasi doon pala sa labanan sa Uhud o sa Khandak, hindi ko maalala, nag-espiya si Al-Abbas para sa mga Muslim. Siya'y nagbabala sa mga Muslim na parating ganito karami. Kaya naging mas maganda ang preparasyon ng mga Muslim sa Uhud kaysa sa Badar. Sa Uhud, 1,000 na sila. 1,000 sila. Pero yung kalaban, mas marami pa rin syempre. Apat na doble, 4,000 ang kalaban. Pero syempre, doon sa impormasyon na binigay ni Al-Abbas, nakapag-desisyon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magpadala ng mas maraming sundalo. Sa totoo niyan, pagkatapos nga ng Uhud, di ba natalo sila sa Uhud, meron pang sumunod na labanan doon. Sa kinabukasan, binalikan ng mga Muslim ang mga musyrik, pero tumakas na sila. Bumalik na sila ng Makkah. Yun yung bang pangalan ng giyera na yun? Hindi siya masyadong kilala kasi walang nangyaring labanan. Gabi umuwi si na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Madina. Kinaumagahan, binalikan nila yung kuffar para salakayin sila, pero wala nang nangyaring labanan. Pero nakalista yun sa mga, kumagalistahan pa rin ng digmaan sa mga sariya. Pero wala na doon si Abu Sufyan. Nakatakas na sila, pumalik na sila ng Makkah. Yun ay impormasyon, kumbaga yung mga desisyon na nangyari doon ay kumbaga sinuplay ni Al-Abbas. So merong saysay na naroon siya. Pero yun nga, yung Muslim na nandun sa lugar ng kuffar, kasi in-enjoy na yung pagsama sa mga kuffar, natutuwa siya na may naririnig siyang nagbibidyoke, may naririnig siyang lasing, o naririnig niya yung mga kanta pamasko, nakapamasyal siya sa bayan, kaya gusto niya nakatira sa mga kuffar. Maling intention yun. Maling intention. Kaya nga yung hijrah, ano na yung hatol sa hijrah? Wajib sa sino man na hindi niya ma-practice ang kanyang relihiyon at may kakayanan na mag-hijrah. Sunnah para sa tao na kaya niyang i-practice ang kanyang relihiyon, pero mas gusto niya ng tahimik na buhay, susunna sa kanya. At maaring walang hijrah para sa sino man na walang kakayanan na mag-hijrah. So, applicable pa rin itong tatlo na to doon sa mga sahaba na naiwan sa Makkah. Alhamdulillah. So, ito yung karagdagang paglilinaw sa usapin ito. Mahaba pa ito. Mga ilang buwan pa natin itong tatalakayin para mas maunawaan natin, inshallah. Tutuloy natin inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.